Magandang araw sa lahat ng mga kapiso Wi-Fi natin dyan. So sa video natin na ito mga bossing, i-share ko lang sa inyo kung paano naman ngayon mag-activate or mag-bind ng mga subendo dito sa ating mini PC or sa Orange Pi version ni Taraki Pi. So ang gagawin natin example dito mga boss sa video na to is itong mini PC. Mayroon na tayong video nito kung paano i-flash. Ngayon naman, since walang GPIO ang mga mini PC, not like sa Orange Pi na meron, so wala tayong other option na matry yung kanyang insert coin, kundi mag-add ng subendo. So napakasimple lang po yung aking setup. Gumamit lang po ko dito ng Pi B5. Inassume ko lang na yung aking mini PC is one port only ISP, at the same time yung kanyang mga VLAN is dito lang lahat sa isang port na to papunta dito sa Pi B5 modem. So dito sa Pi B5 modem, mag-assign lang tayo dito ng VLAN 22 at saka 23. Then yung 22 mga boss, which is yun yung default VLAN ni Taraki Pi. Automatic na po yun, gagawan mo na lang siya ng VLAN tagging sa Pi B5 man or OLT or mga managed switch. Ang gagawin nating subendo is dalawa, isang wireless at isang wired. So yung si VLAN 22, i-connect natin siya through wired. Ayan, itong cable na to. Then yung isang subendo naman is i-connect natin through wireless gamit naman yung VLAN 23. At sa subendo, ganun pa rin, yung gagamitin natin na main component is itong ESP8266 or mas kilala natin as Nodemco. Yan yung itsura niya sa mga hindi pa nakakakita. Para gumana yan or mas madali natin siyang ma-connect, kailangan natin ng mga custom board. So ang gamit kong custom board dito is galing kay Sir Dens Customize. Yung mga ganitong custom board yung diretso na sa puwet ng coin slot. Yan, isasaksak mo na lang. Wireless po ito. Ito naman is wired. So basically yun lang naman yung kailangan natin, tsaka yung ating latest na firmware. At ang isang tatandaan natin dito mga boss, before natin ilagay yung ating Nodemco or i-flash, tingnan natin kung ano yung mga supported pin or GPIO ng mga custom board na gagamitin mo. Regardless kung anong custom board gamit yung mga bossing, okay lang naman. Supported yun lahat ni Taraki Pi. I-check nyo lang kung ano yung by default nakaset sa custom board. Like dito, ang nakaset dito is yung coin pin niya is D1 and then yung relay niya is D8. And then dito naman, ganun pa rin, yung naka-on is D1, then yung naka-on naman sa relay is D0. Okay, so ito, palitan natin to. Gawin din nating D8 para uniform. Yan, so uniform na yung dalawa, yung ating wireless at saka yung ating wired. Tama ba yung ginawa ko? On sa taas, off sa baba. So tama nga. D1 at saka D8. D1 at saka D8. So napaka-cute nito, no? Diretso na salpak sa coin slot, di ba? Then ito, lid frame para pakulay-kulay sa ating coin slot. Papakita ko lang muna pala sa inyo mga boss kung paano yung setup ng aking subendo. So gumamit lang ako dito yun nga ng mini PC at saka yung Pi B5 na modem. Ayun mga bossing, so ang ginawa natin dito is yun nga yung VLAN 22. Gumawa lang tayo ng bridge, nakabind po siya sa LAN 3, which is yun yung gagamitin natin para sa ating wired subendo. Dalawang subendo yung gagawin natin, isang wired at isang wireless. At yung wired, yun yung ibabind natin sa VLAN 22, which is yung SSID niya is yung SSID 1 at saka yung LAN is LAN 3. Okay? And then yung isa naman is VLAN 23 naman. Ibabind natin siya wirelessly. So wireless lang siya, wala siyang binding sa LAN. Yun lang basically yung kailangan mong gawin dito. Mag-add ka lang ng bridge, then yung VLAN ID, and then yun na yun. And then yung connection nito mga bossing, yung dito sa LAN 4, dito mo lalagay yung iyong mini PC or Orange Pi. And then itong LAN 1 naman is internet po ito. At isa pa sa importante dito mga boss is yung files. So i-download mo lang yung ating subendo na firmware at saka driver. So nandun na po yun lahat sa website natin. Kung first time mo gumamit ng Nodemco or ESP8266, so kailangan mo tong driver na to sa yung Windows. At ito yung gagamitin nating flasher, yung Nodemco Pi Flasher. So i-download nyo lang. At ito naman yung mga firmware natin na i-install mismo sa ating mga Nodemco. Magkahiwalay po yung wired at saka wireless. At dito sa ating laptop, dito tayo sa ating mini PC dashboard. And then dito sa subendo,
As of now, wala pa po tayong Subendo na nakalagay. So dito kay Tarakipay, para gumana po yung ating Subendo, so kailangan natin dito ng slots. So as of now, itong license na to is merong 2 slot na nakabind. Usually po, yung ating mga standard na license is isa lang po yung free slot. So kung kailangan mo ng 5 slot, which is equivalent for 5 Subendo din, kailangan natin siyang hiwalay bilhin mga boss. Either doon kayo bumili sa ating mga gwapong distributor or reseller, or direct doon sa ating website. Yun nga lang, sa website mga boss is mahal. So yun nga, since 2 lang naman yung Subendo na gagawin natin, okay na itong 2 slot. At yun nga, kung kulang, punta ka lang sa iyong account, sa Tarakipay account nyo, and then dito sa store mga boss. Yun nga, kung dito ka sa mga partners natin, which is nandito yung mga information nila, pwede po kayo ditong mag-direct bumili. Or di naman kaya, pwede rin sa ating website. So pwede ninyong bilhin yung license, Subendo slot at saka rental slot. So i-select mo lang dito yung license kung saan i-add mo yung slot. Pero yung slot natin mga boss, pwede yun matransfer matransfer sa ibang license, or di naman kaya matransfer sa ibang user, pwede rin. Sa katulad nga dito sa ating mini PC, ang license po nito is TRK GCHH. So hanapin natin yan dito sa ating machine. Tingnan natin yung mga online, makikita natin yan dito. So ayun o, mini PC, TRK GCH. So ito yun. At makikita mo sa Subendo slot, meron siyang free isa at saka may 1 extra. Bumili na kasi ako nito ng isa. At yun nga, pwede mo siyang ma-move sa ibang license mo. So for example, hindi mo ginamit yung Subendo mo dito, gusto mo i-transfer dito kay Jerome na license, so i-move mo lang. O di naman kaya gusto mong regalo sa ibang user na kakilala mo, so transfer to user, pwede rin. At yun nga, dito sa ating admin dashboard, punta lang tayo ulit sa Subendo. Pinaka-latest version din yung gamit natin dito sa ating mini PC. Version 1.8.27. Ang una nating i-add mga boss is yung ating wired. Kasi yung VLAN 22, built-in po yun ni Tarakipay. Ayan, pinad mo dito sa VLAN ID, so hindi na siya ma-add kasi naka-reserve na siya. So ang gagawin na lang natin is mag-add na lang tayo ng coin slot para sa VLAN 22. Then ang i-add na lang natin is yung 23. Yun, so nandito na siya, 23. So ngayon, ang next na gagawin natin is mag-flash na tayo ng firmware sa ating mga NODEM ko. So open lang natin yung PiPlaser natin. And then yung mga NODEM ko natin is isaksak nyo lang sa inyong mga laptop or PC gamit yung micro USB na cable. And then dito sa NODEM ko PiPlaser, iba yung lalabas dito sa serial port dito sa Mac at saka sa Windows. So yung gamit ko ay Mac. So i-try nyo munang i-reload. And then, ang lalabas dito sa akin is ganito, USB serial 3130. Sa Windows, ang lalabas po dyan is yung COM1, COM2, basta merong COM. And then, dito sa firmware, ang una nating i-flash is yung ating LAN. Ito yun mga boss, 1.1.5. And then, dito sa baud rate, ganun pa rin, yung default, 115-200. Sa flash mode naman, dual erase flash. Yes lang tayo, wipes all data, and then pindutin lang natin itong flash NODEM ko. Antayin lang natin siya na matapos mga bossing. Ayun, 93% na, ayun, 100. At firmware successfully flash. So pwede mo na siyang i-unplug. Ngayon naman, ang i-flash natin is yung isa pa. So i-reload lang natin to para ma-refresh. And then hanapin natin yung 3130 ulit. And then dito sa firmware, magpapalit tayo yung Wi-Fi naman. So flash NODEM ko lang ulit hanggang sa matapos. So di ba napakadali lang po niya. Then antay lang tayo mga ilang segundo hanggang sa mag 100% ulit siya. Ayun mga boss, tapos na ulit. Firmware successfully flash. So pwede na natin siyang bunutin. Sa binding naman tayo mga bossing. So unahin muna natin yung ating wireless, which is yung VLAN 23. So punta lang tayo sa ating Wi-Fi and then hanapin lang natin yung Tarakipay Subendo. Ayan po siya. Connect lang tayo dyan. And then magpa-pop up po yan. Tapos lalabas yung parang NODEM ko settings. Ayan. Kung hindi man ito lumabas mga boss, kasi may ibang mga phone na hindi ito lumalabas, i-type nyo lang po yung IP nito. Ang IP po niya is 192.168.4.1. So since ito ay pang VLAN 23, so lagyan lang natin ng Bindo 23.
And then dito tayo sa GPIO pins mga boss. So napaka-importante nito kasi hindi gagana yung ating coin slot kung mali yung pin settings natin. So kanina earlier sa video na to, 'di ba, nag-set na tayo doon sa custom board na ang gagamitin nating GPIO is D1 at saka D8. So i-set lang natin yung dito. So sa coin okay na siya by default, D1 naman kasi si Taraki Pi. Pero dito sa relay output D0 yung default. Palitan lang natin to ng D8. Ayan, para mag-match doon sa ating custom board. Okay, and then dito sa Wi-Fi SSID naman, hanapin lang natin yung Taraki Pi VLAN 23. Yun. And then the rest, ganun lang. Then save natin mga bossing. Yan, then antayin lang natin siya mag-reboot at mawawala itong screen na to. Mawawala po siya. Ayun, nawala na nga. And then pag pumunta tayo dito sa ating dashboard and then i-refresh natin, ayan mga boss, lalabas dito, may ready to bind detected device tayo. Yun na nga, yung ating subendo or yung ating modem ko. So, i-bind lang natin. Ayun. So, magiging status niya online. So, once na bind na po yan, pwede nyo po yung i-edit. Yan, lagyan nyo ng location. For example, Barangay A. And then, dito sa coin rate, pwede nyo rin siyang lagyan ng iba-ibang coin rate per subendo. So, ganyan lang po yung format niya. Simple lang. And then, i-save mo lang. At mapapansin nyo mga boss, yung slot natin dito, kanina dalawa. So, nagamit na yung isa. So, isa na lang available. Hindi na tayo gagawa dito again ng VLAN 22 kasi built-in na po siya kay Taraki Pi. So, mag-a-add na lang tayo ng subendo para sa kanya. So, na-add na natin or na-bind na natin tong subendo na to mga bossing sa VLAN 23. Dito po yan, naka-bind. And then ngayon, ang isunod natin is itong wired naman natin. So yan o, naka-wired po siya. Papunta siya dito. So nakatag itong Ethernet 3 or port 3 ni 5B5 ng VLAN 22. Once na-detect ng ating mini PC na itong modem ko na to is kumo-connect doon sa VLAN 22 na ports. So automatic marirecognize niya po yun. So i-try natin. Nandiyan na yung ating Subendo 23. Nakakonect na siya. Hanapin ulit natin yung ating Taraki Pi Subendo. Ayan siya ho. Yun, so magre-redirect siya mga boss. Then, pangalanan lang natin. Bendo 22. And then, mapapansin nyo dito is wala na yung wireless na option or yung SSID. Kasi nga, di ba, wired to. So, hindi na kailangan yun. So, ang isi-secure na lang natin dito is itong GPIO. So, sa coin, D1, tama naman. Then, dito sa relay, yun nga, D8. And then, yun lang. I-save lang natin. Then, mawawala po yan. Pag nawala po, pwede mo nang i-check sa iyong dashboard kung na-detect na ba siya doon. Alright mga bossing, so i-refresh natin itong ating dashboard. At ayun, na-detect na natin yung ating isang modem ko. At saka yung connection niya mga boss, wired. And then yung action na dito, default VLAN, yung nakaselect. Then i-bind lang natin to. Ayun, so meron na tayong dalawang subendo. Then yung slot natin is wala na, ubos na. Zero available. So yung VLAN slot natin is full. So hindi ka na dito maka-create kahit anong pindot mo. Okay, so i-edit natin to. Lagyan natin to ng location, Barangay B. Save. At yung subendo natin pala mga bossing is automatic po ito. Auto-select. Hindi ka na kailangang pumili pa kung ano yung coin slot na gagamitin mo sa paghuhulog. Moment of truth. So, susubukan na natin yung ating mga subendo. So, tingnan nyo po naman, oh, ang cute. So, ganyan lang po yung i-deploy nyo sa area with modem siguro kung naka-OLT po kayo. So, pag nag-insert coin ka, itong LED light na to is magbo-blue. Then, pag ganyan, standby lang, kulay red naman. Then, naka-auto off na din yung kanyang relay kung walang nag-i-insert. Susubukan natin siya mga boss. Maghulog tayo. At dito nga mga boss sa ating phone, i-try natin siya. So since wireless ito, so doon tayo sa VLAN 23. Okay, so mag-connect tayo sa VLAN 23 na SSID. Ayun. So isang kagandahan ni Taraki Pi mga bossing, sobrang bilis po nito. Yun po talaga yung pinaka goal namin na ma-achieve, yung mabilis siya. At yun, tingnan nyo mga boss, connected to Bendo 23 tayo. At pag nag-insert coin tayo mga bossing, iilaw po yan. Okay, insert coin. Ayun o, iilaw po siya. Done.
Mawawala din siya kapag nag-done. So try nating maghulog mismo. So dito medyo mahirap i-capture si Taraki Pi kasi pagka insert mo ng coin, automatic connected agad siya sa internet. Insert coin. Yan, then maghulog tayo ng piso. Yun. Then pag pinindot natin tong done mga boss, huwag kayong kukurap. Napakabilis po nito. Yun. Tingnan nyo, connected agad siya. Tingnan natin siya sa ating dito sa browser. Refresh lang natin. So yun o, connected to Bendo 23. So paano kung lilipat ako ng ibang Bendo? Yun yung kadalasang tanong, di ba? So nakakonect ako ngayon sa Bendo 23 or sa Taraki Pi Bilan 23, di ba? So for example, lilipat ako sa 22. Yan o. Dito tayo sa Wi-Fi settings. Then punta ako sa Bilan 22 naman. Tingnan natin kung ano mangyayari mga boss. Ayun, magre-redirect siya pero yun, connected ulit. Connected na naman siya ulit. So tingnan natin, dapat Bilan 22 na yung connection natin. Refresh lang natin to. Yun o, so Bendo 22 naman. Since isa lang yung coin slot natin, hindi na natin to papatayin or ikakat yung video. Ililipat lang natin to. Yan, pwede naman siguro to. At yung Bendo 22 naman yung itry natin. Natanggal ko na siya mga boss. So ilagay lang natin siya dito. And then ito namang wired yung itry natin. Ito yung ating wireless. Ito naman yung wired. Tingnan mo lang na magsakto yung 12 volts sa ating coin slot. So dapat ganyan siya. Then saksak mo sa coin slot. Ayan, okay na siguro yan. So ngayon nasa 22 na tayo. Kapag nag-add time tayo, ito naman yung iilaw ngayon. Yun. Siya naman yung iilaw, di ba? Done. So meaning tama. Bilang 22 natin. So ibang coin slot naman siya. So try nating mag-add time kung makakapag-add time tayo dito. Which is galing tayo sa Bilan 23. So add time tayo mga boss. Ay, bakit na pause? Mali tayo nang napindot. Add time. Yan. Then maghulog tayo. Tingnan nyo rin yung coin detection nito mga boss. Mabilis din. Ayun o. Mabilis din po siya. Then pag done natin ito, mamamatay din ito. At automatic ma-add na yung time mo. 'Di ba? Nasa Bilan 22 ka. So pwede tayong lumipat ngayon sa 23 naman. Tingnan natin kung maki-carry over yung time. 23. So antayin lang natin na mag-connect. Ayun, so connected na naman siya ulit. Then tingnan natin yung portal. Dapat magiging 23 to. Refresh lang natin. Ayun, so 23, di ba? So yan yung dalawa nating coin slot. So ngayon, nandito ako sa 23. Then try kong mag-add time. Hindi na yan iilaw kasi ito yung kanyang coin slot dapat. Diba? So i-add time ko. Yun. So hindi siya umilaw, diba? Pero ito nag-blue. Ito hindi. Kasi hindi yan yung coin slot niya. Dito lang. Kung dito ko yan sinaksak, iilaw yan. So pag done, mamumula to. Yun. So ganun lang po mga boss. So gumagana yung ating Subendo.